What's up guys? Sublado Moto here mga ropa. Madilim na tanghali sa ating lahat. Kailangan natin bilisan, ulan. Okay, pag-usapan natin yung nag-comment sa ating comment section. Explain naman daw natin ang difference ng nonchalant tsaka ng stoicism. And paano daw ba magagamit or mai-apply ang stoicism sa mga babae. Okay, doon muna tayo sa difference ng nonchalant tsaka ng stoicism. Pag nonchalant kasi, more on unbothered. Okay, wala kang pake. Or yung tinatawag natin na hindi mo binibigyang importansya yung mga bagay-bagay. Or emotionally detached ka sa mga bagay-bagay. Kumpara sa stoicism, more on endurance of pain. You learn or you understand the pain that you going through. Or kung ilalagay mo yung sarili mo sa lugar nung nakikita mong tao na may pinagdaraan ng pain, mas maintindihan mo. Or pwedeng naiintindihan mo yung outcome na magiging pain sa mga decision mo or sa ginagawa mo. So meron kang self-mastery na tinatawag. Okay? So yun yung difference nila. Kumbaga, ang nonchalant, wala siyang self-mastery. Yes, pwedeng ipakita mo na wala kang pakialam, pero hindi ibig sabihin nun, totoong wala kang pakialam. Karamihan ng tao nonchalant, especially women. They don't fucking care. They show like they really don't care. Pero they really care, bro. Believe me. Yun yung pimple nila, they care eh. Di ba? Yun yung pangit na suot nila, they care eh. Yun yung malaki eyebag nila dahil puyat sila, they care eh. Di ba? Yun yung feeling nila, they look haggard, they care eh. Di ba? Yung pakaya na merong emotional connection, tapos biglang nawala sa buhay nila or biglang ginaw sila nung lalaki na nagpe-pretend sila na hindi nila gusto. Kaya imposible na walang dating yung mga ginagawa mo sa mga babae, ropa. Especially kung alam mo na meron kayong emotional connection. Okay? Kaya dapat huwag kang mag-worry. Gets? Huwag kang mabother. Pero nonchalant yung unbothered eh. Kaya dyan papasok yung stoicism. Yung pagiging stoic nating mga lalaki, naiintindihan natin or nade-develop yan habang tumatagal or habang tumatanda tayo. Kasi nga tayo yung madalas masaktan, tayo yung madalas makaranas ng pain. Kaya nga mga babae hindi nila alam kung ano yung concept ng pain talaga. Kaya nga it's very easy for them, or women always initiate the breakup because they really don't know how to kung ano yung mga ginawa mo para ma-attract mo siya or para maging girlfriend mo siya, tapos dahil lang na bored siya iniwanan ka niya. 'Di ba? So wala talagang ang babae, more on sila, survival. Hindi na ganito yung nararamdaman ko, wala ka naman pilitin ko. 'Di ba? Kagaya nung si Lars, 'di ba? Anyway, hindi naman siya babae. I was surprised. Alam niyo mga roba, natatawa ako sa sarili ko kasi ginawan ko siya ng content po. Kinanginan dahil niyo kasi nagtatag eh. So ginawan ko siya ng content, edited. Ang ganda ng ginawa natin. Kaso nga lang, hindi ko na pinost nung nalaman ko na transgender pala siya. Why? Kasi like I said, we always base on women's biology, di ba? It doesn't make any sense at all kung sasabihin ko is pambabae, tapos biglang malalaman ko transgender pala siya. Kasi yung content natin, talagang iniisip ko babae siya at bakit niya nagawa yun. At sinabi ko pa nga, hanga rin ako dito dahil umamin. Iilan-ilan sa babae, or ngayon lang ako nakakita ng babae na naging accountable sa mga ginawa nila. Tapos malaman ko transgender pala siya. Hindi ko talaga alam mga ropa, wala akong idea. Kumbaga nung pinasa nyo sa akin or nung tinag nyo ko or nung minention nyo ako, nag-react lang ako. Pinanood ko yung videos, tapos binasa ko yung mga ibang posts regarding sa hiwalayan nila. So hindi ko na-expect na transgender pala siya. And most of the things that I've said are more on women's biology. So it doesn't make any sense kung ipopost ko. Pero kung gusto nyo panoorin, sige, popost natin. Comment below kung pag gusto nyo. Matatawa kayo kasi ang ganda ng ko eh. Ganda pa ng bira ko eh. Tapos biglang, oh my god, it doesn't make any sense pala kung popost ko kasi I'm talking about women eh. Diba? Kasi doon pa lang, wala na yung argument. Kumbaga mawawala yung power ng argument ko. Kasi nga, hindi ko alam na lalaki pala yung kino-content ko, hindi pala babae. Anyway, let's go back. So, like I said, mga ropa, stoicism is mastery of your emotions, and more on who you are, and more on napipredict mo yung outcome
ng pwedeng mangyari, or yung pain na pwede mong maranasan, or kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa'yo once na napunta ka sa ganitong sitwasyon, or pag tinuloy mo yung ganitong ugali mo, or hindi ka tumigil sa pagjajabul mo at panonood mo ng corn. So lahat yan may consequences yan. Okay? So along the way, habang tumatanda ka, naiintindihan mo yung sarili mo at nakikita mo na walang nangyayari sa buhay mo. Ganun naman lagi ang tao eh. Pag nakikita niya na shit, stuck ako, anong dapat kong gawin? Doon lang sila kikilos. Pero honestly mga ropa, karamihan sa atin hindi naman talaga stuck. Totoo, hindi tayo stuck. Karamihan lang sa atin, ayaw natin mag-start sa mga bagay na gusto natin gawin. Kagaya ng ayoko nang manood ng corn, ayoko na magpuyat, ayoko na uminom, ayoko na mag-vape, ayoko na mag-yosi. Hindi ka stuck, ropa. Ayaw mo lang simulan yung mga bagay na mas kapaki-pakinabang sa'yo. Nasanay ka sa mga bagay na nakakapagbigay sa'yo ng pleasure, kaya hindi mo mabitawan. Kaya yung mga babae na alam yung red flag, ayaw yung bitawan eh. Kasi nasanay kayo eh. Di ba? Kagaya nung Clyde, di ba? Though hindi naman pala babae yun. Nasanay siya dun kay Lars. Di ba? Kasi 7 years eh. Anyway, so mga ropa, yun ang reason kung bakit nafe-feel stuck kayo. It's because ayaw nyo mag-start. Okay? Actually, hindi ka magiging stuck or you don't feel stuck kung nagsisimula ka or sinisimulan mo yung mga gusto mong gawin. Gets? That's the self-mastery mga ropa. Yung naiintindihan mo yung ginagawa mo at naiintindihan mo yung pwedeng maging outcome nito. Kaya nga ulitin ko sa inyo mga ropa, stoicism is different from nonchalant. Nonchalant is you don't really care, but most of the time you fucking care. You may be unbothered, but when you are fucking alone, you are really fucking bothered. Kumpara sa stoicism na na-master mo na yung pwede mong ma-feel or yung pwede mong maramdaman at meron kang control sa yung nararamdaman. Gets? Sa nonchalant, pwedeng nakokontrol mo for a moment, pero anytime pwede kang sumabog. Hindi kagaya ng stoicism, kumbaga more on hardship, more on pain, but you never fucking complain. Gets? Walang pinagkaiba sa nagtatrabaho ka. Kahit mababa ang sahod, pero kailangan mong tiisin dahil hindi mo kayang makita na magutom ang pamilya mo, or magutom ka, or wala kang pambayad, or nanghihingi ka, or humihingi ka ng tulong sa iba. Lalo na kung lalaki ka. Alam naman natin, pag sinabi, ang laki-laki ng katawan mo, di ka magtrabaho, wala na. Parang ang tingin mo sa sarili mo, oo nga, wala talaga akong kwenta. Di ba? Kaya nga yung iba, mas pinipiling magnakaw or mas pinipiling mandaya ng kapwa niya tao para makuha ang kanyang gusto. Di ba? Nang-i-scam, nagnanakaw, kagaya ng ating mga politicians or ng mga nakaupo sa gobyerno na hindi natin alam kung kailan matatapos dahil kahit sino iupo mo dyan, paulit-ulit lang yan. Okay, nag-iiba lang kung paano nila nanakawin at kung paano yung paraan ng pagnanakaw nila. Kaya kung wala talagang matibay na law or batas, wala, hindi talaga masusunod yan. Dahil ang batas dito sa Pilipinas ay para lang sa mahihirap. Gets? Ba't tayo napunta na naman dun? Kasi kakapanood ko to ng ano eh. Ang tawag dun, flood control eh. Siyempre putya, papanoorin mo talaga, puta, binabaha kayo eh, di ba? Pag binaha kayo, mahirap men. Di ba? Apektado ka, matas marirealize mo, bilyon-bilyon pera, binubulsa lang nila, tapos yung lugar nyo, putang ina, halos mawala na sa mapa. Di ba? Anyway, let's go back. So stoicism mga ropa, mas attractive ang pagiging stoicism ng isang lalaki sa mga kababaihan. Why? Kasi ganito mga ropa, pag hindi ka, alam ko na, sabi ko na to sa ibang content ko, kung nabasa nyo na yung quote na you can tell the size of a man by the things that bother him. Uulitin ko, you can tell the size of a man by the things that bother him. Kung ikaw, lalaki ka, nababother ka sa mga small things, then that's your fucking size. Kung ikaw, pukin ang ina ka, tanda mo na, nababother ka pa sa pimple mo, hayop ka, then that's your fucking size. Regardless kung gaano kalaki katawan mo, braso mo, regardless kung gaano ka kayaman, regardless kung gaano ka good looking,
Okay? Kung pimple pa lang, nababother ka, ewan ko kung dapat ka mag-girlfriend, Ropa. Hindi mo deserve magka-girlfriend. Kung mga simple things, nauulol ka na. Okay? So dapat stoic tayo bilang lalaki. Kasi yan ang mga gusto ng mga babae. Yung mga lalaki na tinotolerate yung girlfriend nila sa pagiging maharot or yung mga pagpo-post ng sexy photos, pagsusuot ng provocative clothes, yaan yung mga lalaki na hindi stoic. Yaan yung mga lalaki na nonchalant. Pero honestly, kung papipiliin sila, mas gugustuhin nila of course yung girlfriend nila hindi nagpo-post or hindi nagsusuot ng provocative clothes. Pero dahil wala silang bayag at takot sila sa girlfriend nila, kaya hinahayaan nila na i-disrespect sila. What? Mga Ropa, I would rather lose my woman rather than disrespect me. Uulitin ko, mas gugustuhin kong mawala na lang siya sa buhay ko kesa makita ng ibang tao kung paano niya ako hindi irespeto or kung paano niya ako hindi nire-respeto. Dahil yan ang magiging tatak mo, Ropa. Yan ang magiging trademark mo. Tandaan mo yan. Ikaw yung nakikita ng karamihang tao na ito pala si under naman yan eh. Takot naman sa asawa niya yan eh. Hindi nga makapalagyan eh. Napahiya nga yan sa amin last time. Pinahiya ng asawa niya. Sinundo habang umiinom. At eto pa, binato ng tsinela sa ulo. Gusto mo ba yun, Ropa? Gusto mo ba na pati yung konting kasiyahan mo na pagse-celebrate sa mga kaibigan mo, pinagbabawal pa niya? Isang malaking katarantaduhan na tinotolerate nyo yung mga ganong behavior, mga Ropa. Ewan ko bakit naiinis ako. Kasi alam nyo, nakakaawa eh. Nakakaawa sa mga lalaki na ang tanging gusto lang ay makasama ang kanyang mga kaibigan, mag-basketball, magmotor, pero putang ina, kailangan pang humingi ng permiso sa'yo. Samantalang siya naman na nagpo-provide at nagpo-protekta sa'yo. So ano pinapakita mo doon, Ropa? Wala kang leadership, wala kang bayag. What? Hindi ikaw ang leader, okay? Binibigay mo sa kanya yung obligasyon mo na dapat obligasyon mo. Gets? Parang malabo yun I mean, binibigay mo sa kanya yung obligasyon mo na dapat ikaw ang gumagawa. Kung merong magbabawal sa bawat ginagawa pagdating sa relationship, ikaw yun, Ropa. Hindi siya. Dahil lahat ng ginagawa mo, I don't think na pwedeng makasama sa relationship nyo. The problem sa mga lalaki na sinusunod ng girlfriend nila or hindi lumalabas ng bahay dahil ayaw ng asawa nila or ng girlfriend nila ay dahil sinuko na nila ang pagkalalaki nila at hindi nila kayang mag-lead ng babae sa buhay nila. Yan yung mga lalaki na madalas niloloko, hindi nire-respeto ng mga babae or binibigyang importansya ang kanyang provision at protection dahil sunod-sunurang ka sa emotions ng babae. Parehas kayong talo, Ropa, kasi siya sinusunod niya emotions niya. So dahil ayaw mo siya magalit, susundin mo rin kung ano yung nararamdaman niya. So it's a double fucking shot sa ulo sa inyong dalawa. Dahil parehas kayong boploks, parehas yung pinaiiral ang emotions nyo. Hindi mo pinaiiral yung pagiging practical mo bilang lalaki. Ang pinaiiral mo yung kaduwagan mo. Takot ka sa conflict, ayaw mo ng conflict dahil ayaw mong naririnig yung bunganga ng girlfriend mo. Pero hindi mo alam na kailangan niya ng lalaking maglilid at magsasabi sa kanya na tumahimik siya. Yung iba sa inyo, baka hinihintay lang kayo ng girlfriend yung pumalag eh. Diba? Susunod naman eh. Kaso nga lang, duwag kayo. Kaya hindi nyo magawang pumalag sa girlfriend nyo. Kaya tinotolerate nyo yung pagsusot niya ng maikling damit at pagsasayaw niya sa TikTok ng nakasuot ng maikling damit. Diba? It's a reflection of Europa kung ano ang ginagawa ng EA. Maniwala ka sa akin. It's a reflection of your relationship and it's a reflection of your leadership. Kung paano mo tinotolerate ang mga pangit na behavior ng iyong girlfriend. Okay? Stoicism is a self-mastery. It's a self-control. Okay? Meron kang control sa pwedeng maging outcome at sa kung anong pwede mong maramdaman.
Okay? Ang mga babae, uulitin ko, mas gusto nila yung sinasabihan silang shut up, tumigil ka, tumahimik ka. Dahil ang mga babae, yan ang gusto nila, yung sinasabihan silang tumahimik ka muna, makinig ka. Huwag mong pairalin lagi ang emotions mo dahil madalas mo nang pinaiiral yan at wala naman nangyari sa atin dalawa. Ngayon, makinig ka sa sasabihin ko. Itong mga sinasabi ko ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa atin dalawa. Okay? Kaya huwag mo dapat minamasama kung pagsasabihan kita na huwag kang magsuot ng maikling damit at huwag kang mag-post ng mga sexy pictures sa social media. Dahil nagre-reflect yon sa kung anong relasyon meron tayo. Ngayon, kung patuloy mong gagawin yan, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Dahil ayokong maging parte ng isang relasyon na kayang imanipula ng isang babae. Or ang babae ang nasusunod sa relasyon. Dahil kahit kailan, hindi ako maniniwala na kaya mo kong i-lead, lalo na ang ating relasyon. Because you are biologically hardwired to find a superior, a dominant, and a guy na mas matalino sa'yo, mas better sa'yo. Dahil pag hindi better sa'yo, kadalasan iniiwan nyo. What? Gets? Sabihin nyo yan sa kanya mga ropa. Sabihin nyo yan sa mga babae nyo kung talagang kaya nyo or kung may bayag kayo. Kung gusto nyong maging leader sa relationship nyo, then dapat tanggap mo na pwedeng mawala ang babaeng gusto mo. Dahil hindi lahat pwedeng maintindihan ang sinasabi mo. Pero maniwala ka sa akin, maraming babae ang gusto na lalaki na may bayag at marunong mag-lead ng relationship. Okay? So the difference of stoicism and nonchalant. Nonchalant is unbothered. Stoicism show self-mastery and you have a control with your own fucking emotions. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Buti hindi mulan.